I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Mayroon tayong upload videos sa inyong lahat. Ayan. And this is good news for everybody. Aba, nakikita nyo yan mga kababayan. Yan po ay sa Davao Region. Bakit? Wow. Bago ko basahin, sa mga DDS, congratulations po sa inyo. Tingnan nyo, di ba? Hindi si Digong ang presidente, si PBBM. Ngayon, tingnan nyo ang ginawa niya sa inyo. Huwag nyo sabihin walang DDS dyan. Davao Region po yan. Mostly DDS. Oh. You see? Congratulations. Dahil natanggap nyo yung mga titulo ninyo. Dahil yan kay Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng pambabatikos nyo, sa pang-alipusta nyo, sa Pangulo, kung ano-anong pinagbibintang nyo, yung mga masamang mga words, mga salita na ibinabato nyo sa kanya, yung paninira ni Sara Duterte, yan ba yung nagawa ni Digong nung panahon niya? Hindi. Yan, kasama si Secretary Conrado ng DAR at si Saf Lagdameo, namigay po ng titulo sa Davao Region. Kaya sa mga DDS, walang political color ang Pangulo. Dahil alam po ninyo na hindi pala away yan. Wala siyang tinitingnan, ma-DDS ka man, dilaw or pink. Hindi po ganoon ang pagkataon niya. Kasi ang Pangulo very well mannered. Mapagmahal yan sa taong bayan. Tingnan nyo naman ngayon mga kababayan. Ito, basahin ko sa inyo. Ayan, sabi po ng Philippine News Agency, some 9,500 agrarian reforms beneficiary across Davao regions received their land title and certificate of condonation with release of mortgage in Panabo City, Davao del Norte on Thursday, July 24. Kahapon po yun. 2025. Led by Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, the titles covered over 16,200 hectares and debt condonation worth of 16 million. Agay. Tingnan nyo courtesy po ng Philippine News Agency. Sa panahon ba ni Duterte nangyari yan? Hindi. Nung mga nakaraan administration mula 1986, nangyari po yan? Hindi. Marami po ang ating mga kababayan na magsasaka na nagsasabi, matanda na po sila, dekada na po, hindi po nakakatanggap ng titulo nila na para talaga sa kanila. Wala po. Ngayon lang po sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., dito natin makita kung gaano ka-hands-on, tumulong sa ating mga kababayan. Lahat ng problema ng bansa na susolusyonan niya mga kababayan, kahit anong klaseng sektor. Hindi man 100% pero ang pinaka main problem, especially example itong magsasaka na mga title holder, dekada na walang nangyayari. Inihintay nila ang tulong ng pamahalaan pero walang nangyayari. Sa panahon lang po ni Pangulong Marcos Jr. lang yan. Totoo yan. Sa panahon lang ni Pangulong Marcos Jr. Nakikita naman natin. Kahit sinisiraan po siya ng mga Duterte, DDS, pero ang Pangulo, makikita nyo yung kanyang ngiti. Nakikita nyo na walang lungkot or galit. Wala po. As long as you are Filipino, makikinabang ka sa mga magagandang programa niya. Yun po ang katotohanan. Real talk po tayo mga kababayan. And kudos naman po kay Secretary Conrado Estrella na talagang isa sa pinaka masipag na sekretary ng Pangulong Marcos Jr. Kung mayroong isang pinagkakatiwalaan niya guys, pag wala ang Pangulo, isa na itong sekretary na ito. Di ba? Kita nyo na. You see, congratulations sa mga taga Davao regions. Mapapasana all ka na lang talaga.
Yung iba, tumatanda na, ngayon natatanggap nila. O, di ba? Ang laking tulong sa kanila yan. O, ang dealing dyan, hindi pwedeng isanla o ibenta. But, after 1 year, ay hindi, after 10 years, bago nila pwedeng isangla or ibenta. Yun po ang patakaran ng DAR. O, di ba? Congratulations sa inyo. Kami, hindi man kami nakakatanggap niyan, pero tuwang-tuwa kami sa mga DDS. Congratulations po sa inyo. Dahil dyan guys, tingnan nyo. Maraming salamat, BBM! Maraming salamat po at mabuhay ang mga magsasaka ng Davao Oriental. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos, at maraming salamat po, Conrado Estrella. Maraming salamat. Mabuhay ang agrarian reform. Ang isa pang magandang binhi na itanim natin upang umunlad ang buhay ng magsasaka. Purahin na natin ang utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kanya ho hiniling ng ating mahal na Pangulo sa Kongreso, ganun din po sa Senado, na ipasa etong batas na ngayon nilagdaan ng ating Pangulo. Ito pong batas na ito ay ang Republic 11953. Ito po ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ito pong batas na ito ay nagbubura ng mga utang ng mga agrarian reform beneficiaries. Kaya malaya na ho kayo ngayon. Yung lupa na natanggap nyo, walang kasamang utang, kung hindi lupa na libre para sa inyong mga magsasaka. O, diba, social? Biro nyo guys, dekada na sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang laki ng utang ng mga magsasaka, kaya nahihirapan sila. O, di ba? O, ngayon, wala na. Binayaran ng Marcos administration yung emancipation law. O, you see, walang utang. Mahigit 57 billion pesos. Sa buong Pilipinas, wala na utang. Ang laking ginhawa po yan. O, kaya si PBBM lang ang mayroong ganyan na malasakit sa kapwa Pilipino, lalo na po sa mga magsasaka. Tingnan nyo naman ang ginawa niya ngayon. Di ba? Oh, talagang number 1 priority po niya yan, ang magsasaka. Oh, yan, dapat ganyang Pangulo ang dapat nating ilahalal sa mga darating na panahon. So yun guys, muli sa mga taga Davao Region, congratulations po, especially sa mga DDS na toxic sa social media. Congratulations. Sige, see you again guys on my next upload. Bye. Yan babus. God bless Philippines.